season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I will sing. I'll sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it nangyari, siya ay kinain ng isang balyena at inihatid siya doon sa pagmimisyonan niya sa lungsod ng Nineveh. At akin bigla ko pong naalala
na yung lungsod na yun ay walang iniwan sa kasalukuyang mundo natin ngayon. Particularly na rin po sa ating bayang Pilipinas na kung saan ay marami na pong nag-prophesy na magiging America of Asia, missionary sending nation without apostasy, at higit sa lahat ang dating Pearl of the Orient Seas na ipinaglaban ng ating mga bayani, ngayon ay pilit na kinakamkam ng mga kaibigang Chinese ni Parindani doon sa West Philippines. Amen po ba? Praise the Lord. Pero alam po natin na ang Pilipinas ay para sa Pilipino at kakampi natin ang Diyos tungkol sa mga bagay na yan. At if God is for us, who can be against us? Di po ba mga brad? Bago po tayo magpatuloy, yumuko muna tayo sa isang panalangin para hingin natin ang gabay sa ating pagpapatuloy ng Holy Spirit. Panginoong Hesus, minsan pa po, Panginoon, pagpalain mo po ang aming gawain sa gabing ito at anumang gusto mong ipahayag sa gabing ito. Gamitin mo po ako bilang iyong mouthpiece, bilang iyong speaker, Panginoon, at ang kalooban mo pa lamang ang dapat maipahayag. Ibaba mo po ako sa pinakamababa at ikaw po tanging Panginoon ang maitaas sa aming bawat pagtitipon, Panginoon. Malugod po namin inaanyayahan ang Holy Spirit sa kalagitnaan namin upang siyang magbigay ng wisdom at pangunawa sa bawat tatalakayin namin sa gabing ito. Marami pong salamat. Ito ang samo namin dalangin in Jesus' name. Amen. Sa aking pagpapatuloy ay ang ating magbabase na lang po ako doon sa ating tema ngayong anniversary, ngayong 42nd anniversary, which is preparing for eternity. At dito po ay mayroon akong nabuo sa aking pag-devotion kaninang umaga, Bro Eli. Bago tayo kaya po medyo na-late kami mag-open, ay nag-family devotion muna kami ng umaga. Ako may nabuo na 1, 2, 3, 4, 5 words in acronym. At ito po ay nag-strike at nagrema sa akin kaninang umaga. Pinaalala ng Holy Spirit at inilagay sa aking puso upang ma-share sa inyo ngayong gabi. Magandang gabi po, Brother Nong, at mabuti po at nandito ka na. Kakarating ko lang, bro. Galing trabaho. Okay lang yan, bro. Nagpapatuloy lang yung ating sharing at ako'y naatasan na magbahagi ng nais ipabahagi sa atin ng ating Panginoong Diyos kaugnay nga po ng mayroon akong 5 words na gustong ibahagi sa inyo at ito po ay may acronym na FOCUS. F-O-C-U-S. Akin pong hinimay ito sa 5 words na ang una po ay yung F, which symbolizes for faith. Ang atin pong pananampalataya or faith. Alam po naman natin na madalas po nating marinig, lalong-lalo na kay Brother Nong, kay Brother Eli, at lahat po ng nag-e-exhort. Ito po ang madalas nating gustong itanim sa ating mga puso na ang faith is the assurance of things hoped for or the conviction of things not seen. Ito po daw ay yung mga bagay na ating pinaniniwalaan kahit hindi natin nakikita. At ito po ay ating inaasahang magaganap na tayo ay nananalig. Another word sa pananampalataya is sa Tagalog, nananalig, naniniwala, o ating kiniklaim na ito ay magaganap sa ating buhay. Sa Romans 10 verse 10, sinasabi po dito, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So wala pong faith kung wala kang word of
God, di po ba? At ito po ay ma-acquire natin sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa, pagsasaliksik, at higit sa lahat, pagsishare. I-share po natin ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sa Mark 5:36, sinasabi po dito na don't be afraid, just believe. Ito po ay isang napakagandang encouragement sa tuwing tayo nagugulimihanan. Tang twister yun. Nagugulimihanan o kaya naguguluhan para simple na. O kaya nagdududa sa ating pangsariling kakayanan. Sabi po ni St. Mark, ni Evangelist Mark, don't be afraid daw po. Ayon sa pagkakasabi sa kanya ng Holy Spirit. Don't be afraid, just believe. Napakaganda pong paalala yun. Halimbawa, ako madalas kong ito yung kahinaan ko . Matagal na nga akong may motor, bigla kong naalala yung motor ko. At yung sinasabi palagi sa akin nila, paring Daniel, pastor, paring Nong, kaya mo yan. Yun pala yun. Dito ko pala mababasa yun sa sa Mark chapter 5 verse 36. Just believe that you can do it. At gusto ko nga pong sumali dati sa Starstruck. Di po ba yung kanilang motto? Believe, survive, dream, believe, survive, Starstruck. Parang tayo din lang po, di po ba? At dito po yata nila binasa yung ganong motto. Don't be afraid, just believe. Marami pong pagkakataon sa ating buhay na naunahan tayo ng hiya, ng panghihina, ng kawalan ng tiwala, o kaya pagdududa. Pero napakabuti po ng Diyos at kung tayo'y gradual o continually na nagsasaliksik at nananalangin, hindi pala hadlang yung ating kahinaan, bagkus ito'y napapalitan ng kalakasan. Only believe. At paano po tayo bibelieve? Siyempre po, yung Word of God, panghawakan natin, tingin natin ang gabay ng Holy Spirit sa tuwing tayo magbabasa. Sapagkat kung tayo magbabasa ng word for word lang, without comprehension na ika nga kung tayo nag-aaral pa ng English, reading without comprehension is nothing. Wala kang makukuhang ideya o kaya buod doon sa binabasa mo. At dito nga sa pagbabasa natin ng Bible, hindi lang comprehension ang kailangan natin gawin, kundi yung wisdom na nanggagaling sa Diyos at yung gabay ng Holy Spirit upang ating malaman kung ano yung talagang eksaktong pahayag na nilalaman ng ating binabasa. Sa Psalms 46 verse 10, dito ay pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos. At ito yung madalas na awitin nga ni Haring David sa kanyang mga salmo. At paborito ko rin to, may kanta nga po to . Be still and know that I am God. Paano nga ba yun? May kanta ngo, still po tayo nung by Hillsong, na kung saan sa tuwing may bagyo daw, kailangan lang daw po nating kumapit sa tuwing malakas ang alon at unos ng buhay. Be still at alamin po natin at paniwalaan na mayroon tayong Diyos na higit na mas malaki, mas malakas sa anumang bagyo at sa anumang unos ng buhay. At atin pong magpapansin kahit sa panahon ngayon na sinasabi nilang pandemic, hindi po makapanalo yung pandemic na tinatawag, yung COVID virus. Kung tayo may sapat na kaalaman, sundin yung mga health protocols na binababa ng gobyerno,
At mali po yung sinasabi nila madalas na matitigas ang ulo ng mga Pilipino. Hindi po ako naniniwala sa ganun. Parang mind conditioning lang yung nangyayari sa atin na kinokontrol nila yung sitwasyon para mayroong mag-benefits sa kasulukuyang pandemic na tinatawag. Totoo pong may virus pero ito ay kontrolado ng may katawan. Nasa atin na po yun kung ating susuwayin yung mga protocols. Kaya nga mayroong ganong guidelines para tayo makaiwas na hindi mahawaan. Pero kung tutuusin, walang iniiwan yan parang yung simpleng lagnat lang yan, nag-level up nga. Kasi nga yung panahon nga natin ngayon ay nakakaroon na ng global warming at higit sa lahat yung technology nag-a-advance at madalas nga nilang sinasabi ito'y gawa daw ng tao. Dati kasi ang mga calamity ay mga virus ay wala pang scientific na basehan pero ngayon kanilang gumawa ng sarili nilang virus na ikakapahamak ng marami para makontrol lang nila yung sitwasyon, which is hindi ito yung gusto sa atin ng Diyos Sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and the future. So paanong masasabi natin na itong pandemic na to ay inaalaw ng Diyos? Pwedeng sasabi natin inaalaw ng Diyos para tayo ay magbalik loob sa Kanya, humingi ng kapatawaran, umasa sa Kanyang biyaya, sa Kanyang pagpapala, at which is ganun nga ang nangyari, di po ba? Kinontrol nila yung pagdalo natin sa church pero ang nangyari po, yung ating mga bahay ang naging physical church natin. Lahat po tayo ay nagkaroon ng intimate relation sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan nga po nitong mga online prayer gathering natin. At alam nyo po ba, hindi lang po tayo ang gumagawa pala nito. Hindi lang po ang GAL Church. Hindi lang po ang Body of Christ. Nalaman ko rin po sa probinsya namin na kahit hindi sila makapunta sa simbahan. Yung alam po naman natin yung dating pananampalataya. Sabi ng mga magulang ko, doon mismo sa bahay, nagba-Bible study, yung mga magkakapit bahay. Once in a week, meron silang every Friday nga daw po doon sa barangay namin, sabi ng nanay ko. Every Friday sila nagtitipon-tipon. Yun nga lang po yung ngayong October, marami siguro nakakaalam yung sinasabi nilang Black Rose. Nung bataan namin, gustong-gusto ko yun Kasi pagkatapos ng padasal, napakaraming pagkain. Lalo na po yung mga kakanin, mga suman. Tapos mga yung tawag doon, yung bigas. Yung natural yung inaanong bigas. Parang ginigisa lang hindi yung parang sinusunog lang sa kawali para maging kape. Pero napakaganda po pala sa katawan ang dulot ng daig pa sa kapeng barako kasi natural na natural. Yun ang namimiss ko sa probinsya, yung mga suman, tapos nagkakatay ng buhay na manok, yung native pa, ang linamnam, nagugutom tuloy ako, ang linamnam ng sabaw. Tapos pagka may bisita, bigla kong naalala, sabi ng nanay ko, ay ng lola ko pa noon, pag may bisita na galing sa bayan, sasabi, pasensya na po kayo, hindi kami nakababa ng bayan para mamili ng mga dilata. Kasi sa probinsya dati, mga bro, sa amin, pagka ang ulam mo dilata, mga sardinas, ibig sabihin nun, may pera ka o kaya nakakaangat-angat ka ng konti sa buhay. Kaya yung lolo ko dati, pagka bumili ng mga sardinas, yung salmon pa kung tawagin nun nakalihira yun doon sa kawayan namin na bakod na kawayan. Yun ang pinakang niya, dekorasyon. Iba-ibang kulay, iba-ibang brand. May Hokkaido, may salmon, na kung saan nilalagyan lang namin ng sinasabawan, papaya o kaya malunggay, kalabasa, iba-ibang kulay, ganun. At pag may bisita nga po at walang mga sardinas,
humihingi pa ng paumanin kasi tiis lang muna daw sa manok, yung native na manok. Napakano, bigla akong natawa. Pag naalala ko yun. Tapos, yung nanay ko pa, ayaw niyang magkatay ng manok pag malulusog ang katawan namin. Kung halimbawa busy kami sa trabaho, sa pagpunta sa bukid para magdamo. Hindi po yung damo na drugs ha. yung sa kaingin, yung magtanim sa bukid. Kailangan po masarap ang ulam mo nun eh. Tiyaga kami sa sardinas, saka sa tuyo. Pero may gulay din naman. Saka na lang magkakatay ng manok. Pagka may trangkaso ka na, pag may sakit ka na, tapos ibebili ng soft drinks, ng Royal pa nun, paborito ko no. Saka yung kondensada na gatas, tinitipid pa namin yun eh. Ay pag wala yung nanay ko nun, suwasalisi kami. Pinapapak namin doon sa kakahuyan. Nagtatago kami nung sumunod sa akin yung kapatid. Pag naalala ko, natatawa na ako sa sarili ko. Napakahirap ng buhay nun sa probinsya pero nakakamiss. Mahirap pero masaya. Yun ang buhay na napakapayak pero sa kalagitnaan nun ay andon yung pag-ibig sa bawat isa, lalong-lalo na sa pamilya, sa buhay ng at sa pagpupuri, pasasalamat sa buhay ng Diyos. Alam po natin na yung mga ganung tao, sila yung mga malalapit sa Diyos eh, yung nasa liblib na pook. Kasi walang gaanong disturbance doon eh. Pero ngayon hindi na eh. Kasi kung ano yung mayroon dito sa siyudad, mayroon na rin sila doon. Eh pupunta nga lang daw po sa yung magpapasto lang yung kapatid ko, naka-cellphone pa. Pag wala kang cellphone doon, sasabihin sa'yo, bakit? Anong ginagawa ng mga kapatid mo sa siyudad? Mahina na ba? Mahina na ba yung wala bang kita? Sabi ko. Buti pa raw yung mga nandoon na, nagkukupra lang, may kanya-kanyang cellphone, pagandahan pa ng cellphone. Sabi ko, napaka-iba na talaga yung takbong ng nga natin ngayon. Pero mo, pati sa probinsya, nag-o-online sila pwede naman sila mag-face-to-face doon. Kailangan tuloy mag-provide ng internet ng local government namin. Kaya nga, mayroon na rin kami sariling sila site doon, Globe, saka Smart, saka yung Signal. Hindi na rin sila nahuhuli. Masuli pa nga yata kami dito. Sabi ng mga pamangkin ko, palod daw. Kami nga kako hindi nagpapalod eh. Kasi ang ginagawa nila doon, yung reloadable na yung sa Smart, yung prepaid. Ilang araw lang naman yata yung pag unlimited yata, mga 3 days lang. So, nagbabago po talaga yung mundo at sa pagbabagong yun ay dapat po tayo ay nakatuon lang lagi sa mga pangako at bilin ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalawa pong word ay obey, para mabuo ko po yung acronym na focus. Ang obey po ayon po kay Google ay sabi sa Google is to keep or to follow. Ito'y tumutukoy po sa commandments ng ating Panginoong Hesus sa Old Testament. Sabi nga po ng mga sundalo, obey first before you complain. Ito yung napakagandang motibo. Moto. Obey first before you complain. Pero nangyayari po sa atin, complain first before you obey. Nauna po yung reklamo. Kaya sa halip na magawa natin ng maayos, nagdo-double effort tuloy yung katawan natin. Sumusunod nga pero bla 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 bla. Ang dami nating reklamo. Kaya sa halip na maganda yung resulta, bakit ba naman gano'n? Ako lang lagi, di ba? Yung mga gano'n. Hindi naman gano'n dati yung natin. Bago tayo makabuo ng isang plano, napakarami ng complaint. Which is hindi po pala dapat. At sa Tagalog po, ito ay isang pagsunod nga po ng nabanggit sa Old Testament, pagsunod sa mga commandments. Sa John 14 verse 15, if you love the Lord your God, you will keep His commandments. Dito po ay malinaw na ipinagbibili ng ating Diyos
mayroon po tayong guidelines at ito po ay yung 10 utos nung binigay ng ating Panginoon, ng ating Diyos sa bundok ng Sinai kay Moses ng mga panahon na yon. At dito po ay makikita natin na ito nga po ay nahati sa dalawang bahagi. Yung first 4 na commandments ay patungkol sa Diyos at yung 5 to 10 ay sa ating kapwa at sa ating mga property, sa ating kabuhayan. At dito nga po ay may mga naalala akong kapatid na masyadong nakatuon dito sa commandments na to sa Old Testament. At hindi naman po masama kasi nasa Bible nga po, pinagbibilin nga po ng Diyos, di po ba? Pero bigla kong naisip, masunod mo man lahat ng 10 utos, di nga po ba doon sa Book of Mark, sa mga dunwas natin, na nabanggit doon na may isang mayaman na sinusunod niya yung lahat ng pinag-uutos, yung 10 utos. Pero sabi sa kanya ng Panginoong Diyos, ni Jesus Christ, may isa pang kulang. At ang kulang daw po ay yung ipamahagi mo, ibinta mo yung lahat ng pag-aari mo at ipamahagi mo sa mga nangangailangan. Which is gusto lang pong ipabatid sa atin ng Diyos na bago niya masalinan ng kape yung ating cup, kailangan po muna na ating i-empty. We have to empty ourselves. Magpalinis po tayo sa Diyos. Pakadilasayin ang ating mga puso sapagkat hindi po makakakilos ang Holy Spirit at yung kalooban ng Diyos ay magiging hadlang yung ating kasalanan, yung ating hindi pagsunod. Yung kahit munting alinlangan, kung hindi tayo lubos na naniniwala sa kanyang mga pinag-uutos, sa kanyang mga bilin, ay hindi po magaganap sa atin. Yung kagaya nga po doon sa Jeremiah 33 verse 3. Tawag po tayo ng tawag. Na-realize ko nga po bigla. Sabi po doon, call unto me and I will answer thee and show great and mighty things that you know it not, di po ba? Eh kaya nga po pala, hindi pala tinutugon ng Diyos yung call natin, tawag tayo ng tawag. May isa po sigurong bagay o hadlang sa ating puso na hindi pa natin sinusuko ng lubusan sa Diyos. Hindi po makakakilos ang Diyos sa atin sa buhay natin kung ang ating mga sarili din pa rin lang ang ating sinusunod. Kasi naturalisa po sa tao na we are the king of ourselves, sabi po nga, di po ba? Yung pride po natin yung inahiral. Yun ang number 1 nating kalaban. Yung pride, saka yung disiplina. Kung mayroon lamang lahat ng Pilipino ng ganun, lahat tayo mauunlad na. Hindi na natin kailangan ng presidente na may tapang daw at malasakit. Hindi na natin kailangan ng mga political colors. Di po ba parang dani nangingiti tayo dyan? Hindi na natin kailangan ng mga politiko na pagdating ng eleksyon lang may malasakit at nalalapitan. May mga slogan pa silang madaling hanapin, madaling lapitan, pero mahirap hagilapin. Amen po ba? Kaya wag po nating tularan yung mga ganong gawa sapagkat sabi nga po, obey first before you complain. At kung mahal nga po natin ang Diyos, sa John 14, verse 15, if you love God, you will keep His commandments. Sa James 1, verse 22, dito po ay sabi ng ating Panginoon, but be doers of the word and not hearers only. Pag tayo daw po ay nakarinig ng salita ng Diyos, may alam tayong word of God,
atin po isabuhay ito at huwag lang po daw na papasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga. I-share din po natin sa ating kapwa. Pag hindi po natin ito ginawa, we are deceiving daw ourselves, dinadaya lang natin ang ating mga sarili. Kumbaga parang may kilala po tayong magaling po sa theology, halos lahat po ng bersikulo kapitulo alam niya, at magtanong ka po sa kanya, sasagutin daw po ng Biblia. At alam po siguro natin kung sino yung tinutukoy ko. At worst of all, may isa din po na kaibigan ko po, paborito ko pong pastor po, yung nagpapatigil po ng lindol. Yung poging-pogi sa sarili, pero hindi niya alam. Pag naligo lang ako ng isang beses mula ngayon, mas pogi na ako sa kanya dahil tayo ay tunay na anak ng Diyos. Di po ba? Ako'y natatawa pag nakikita ko sa TV, ang gaganda ng suot. Tapos yung pinapakita nilang kingdom. Kingdom daw, kingdom of Jesus Christ. Paano kaya naging kingdom yun? Hindi naman siya yung napako sa krus at namatay sa krus. Parang kiniklaim lang niya yung credit na which is hindi naman karapat dapat. Sorry to say, sorry for the word. Pero yun po ang totoo. At higit sa lahat, malaki pong pananagutan sa Diyos yun, yung i-claim mo yung credit na tanging si Kristo lamang yung may gawa. Maniniwala ako kung magpapako din siya sa cross at may word of God siya na gano'n na inuutos sa kanya ng Ama. Kung siya yung kiniklaim niya na siya yung sugo ng Diyos at tunay na anak ng Diyos. Pero alam po naman natin na walang ibang sugo lang ang Diyos, anak ng Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na siya ang ating pinananiligan bilang Diyos at tagapagligtas. So, huwag po tayong padideceive sa mga ganung turo, sapagkat nasusulat po na in the end times, marami pong darating na mga bulaang propeta, yung Antichrist ay nasa tabi-tabi lang. Dapat daw po tayo maging watchful, be on guard lagi. At sabi nga po ni Brother Eddie, makamit daw po natin lahat ng katanyagan dito sa mundo, which is impossible naman sapagkat ang mundo ay pag-aari lamang po ng ating Panginoong Diyos. Ay baliwala daw po, nasa iyo man lahat ng katanyagan, kayamanan. Baliwala daw po kung wala naman si Kristo sa buhay mo at ikakapahamak ng iyong kaluluwa. So marami pong salamat sa mga kapatiran na nagpapatuloy, lalong-lalo na sa ating 5 na po tayo ngayon, nagpapatuloy na magpalakasan sa isa't isa, bagamat nakakaranas din naman tayo ng kahinaan. Halos lahat tayo dito work from home. Si Brother nung lang ang saka si Brother Marlon. Pero di po ito nagkukulang ang Diyos, di po ba? Malalakas pa rin tayo, malulusog, sinusustain niya tayo araw-araw at laging bago yung kanyang pagpapala sa bawat darating na umaga. Sa Isaiah 1 verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the lands. Napakaganda pong pangako. Ang ano lang po ng Diyos, ang kondisyon lang niya, willing ka daw po at obedient. Ibig sabihin ng willing, yung may kusa kang palo at anumang ikabubuti o ikaaayos ng kagaya sa atin sa YL May Paho. Yung minister yung pinagkatiwala sa atin, we are all volunteers sa ating gawain. Sabi nga po ng kailangan lang natin na magpagamit at magpatuloy, mag-obey sa ating Panginoong Diyos upang magampanan natin yung ministeryo na pinagkatiwala niya sa atin. Kagaya nga po sa akin particular, nung nagpapaalam po si Matt, nalulungkot po ako kasi nung mga panahon na yun, nasa pandemic pa tayo at wala pa tayong service. 2 beses po siya nagpaalam. Nung una po, wala pang pandemic nung nasa Jollibee pa.
nung mga panahon na yun ay napapakiusapan pa siya at ang paalam niya ay bakasyon lang. Hindi naman po sabi ko lang sa kanya, hindi ko na tinanong kung ano yung rason niya. Sabi ko, umaasa pa rin kami pag magpe-pray na ito'y pansamantala lamang, bakasyon, at one day or soonest or later, magkakasama-sama pa rin tayo. Lalo na papalapit na yung rapture anytime from now, hindi natin alam kung kailan. Sabi po naman niya, hindi naman po sila mawawala sa ating Panginoon at kung hindi po sila sa JIL, hindi po sila hindi na po sila atin sa JIL, one thing is sure na nasa Panginoon pa rin daw po sila. So, to cut the story short, yun nga po ang nangyari. At patuloy nga po tayong nananalangin na magpapatuloy yung ministeryo lalo na sa Bayajam. Yun ang frontliner sa bawat worship. At alam po naman natin na hindi na uubusan ng manggagawa, hindi na uubusan ng talent ang ating Panginoon Jesucristo. Lagi po siyang magre-raise ng mga bagong manggagawa, ng mga bagong talent, ng mga bagong instrumento, makabagong pamamaraan, makabagong lahat bago. Basta bago din po yung ating puso, ang ating kalooban at ang ating isipan ay nakatuon lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Fix our eyes unto Jesus, the author and finisher and perfecter of our faith. Hebrews chapter 12 po. Dito po ay binibigyang diin ng ating Panginoong Jesucristo na siya sa kanya lamang po dapat nating ituon ang ating worship, ang ating pananampalataya, wag po sa tao at wag po sa church na ating kinabibilangan. Kasi yung church, physical lang po yan at ang tinutukoy kong church dito sa ang ating Panginoong Jesucristo ay ang ating physical body. We are the temple of the Holy Spirit at yun po ang church ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay dapat lang na magpatuloy. Sa 1 Samuel 15 verse 22, dito po ay yung mga panahon na naghahanap ng hari, yung Israel. Sabi po ni Samuel, and Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen then the fat of rams." Dito po ay yung mapapansin natin na sabi po ng Diyos ay ang pagsunod daw po sa kautusan, ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos ay mas mainam at mas higit pa isa sa mga burnt offerings, sa mga mahaling alay at sakripisyo. Ito po ay napakahalaga. Ang pagsunod daw po ay isang sakripisyo, isang form of worship na kung saan ay tangi ikaw lamang at ang ating Panginoong Diyos ang nakakaalam. At ang pangatlo pong word sa focus, F-O-C, sa letter C, ito po ay aking binigyan ng acronym na CAST. Mayroon pong kanta si Basil Valdez ba yun? Paring Danny? Cast your burdens upon me, very laden. Lift up your heart. Come to me, all of you who are tired. Parang ganun po yung kanta, di po ba? Ibig daw po sabihin ng cast is to throw or to place or to put in place or to dedicate. To dedicate. Sa Tagalog po, dedicate daw. To dedicate. Dedicate. Kunting ano lang po, nakamana lang po sa ating mga pastor. Kunting pampagaan lang po. At sa literal pong translation sa Tagalog, to cast daw po is to throw. So sa Tagalog po, sabi ni Google, iitsa daw, ihagis, ilagak, ilaan. Yun po.
ilaan, cast your burdens, ipaubaya daw po natin sa Diyos ang ating mga alalahanin at ito'y bibigyan niya ng kaginhawaan at kagaanan. Sa Proverbs 12 verse 25, anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. Yun daw pong pagdududa, alinlangan, pagkunwari sa buhay ng isang tao, sa puso ng isang tao, ay siyang nagpapahina, nagdudulot ng anxiety, ng depression. Marami pong nakakaranas sa atin yan ngayon sa panahon ng pandemic. Ngunit ang mabuti daw pong salita, lalong-lalo na po ang Word of God, makes him glad. I'm glad you are here, kapatid. Sabi nga po ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat po daw ng salita na namumutawi sa ating Panginoong Diyos, nang gagaling sa Bibles, ay nagdudulot sa atin ng kakaibang sigla, kakaibang kaligayahan na kahit tayo mismo hindi natin maarok kung bakit ganon yung pakiramdam natin na parang yun yung charger natin, di po ba? Sa umaga. Amen po. Sa umaga, bro, LED po ba? Yung mga Dawn Watchers. Ba't hindi naman natin pwedeng sabihin na the best time to pray is during Dawn Watch. Lahat po naman ng oras ay best time. Wala pong pinipiling oras ang Diyos para tayo pakinggan sa ating panalangin. Yun nga lang po, mas maganda po para sa atin, kumbaga sa naalala ko na naman yung pag-uumpisa sa construction, yung toolbox meeting na ginagawa namin. Mayroon din po kaming tinatawag na toolbox na kung saan pinag-uusapan doon yung mga development na ng project, ng construction. At bago yun, ay nagsisik muna kami ng panalangin, ng guidance, ng gabay sa ating Panginoong Kristo. At sinasabayan namin ng exercise para yung mga pupungas-pungas pa lang, kagigising pa lang, at may mga hangover pa ng mga nakaraang gabi, patauhan, pagpawisan. At pag nalilit nga po kami doon, may penalty. Kalahating araw na sweldo mo kinakalpas sa bawat late. Sayang din naman po pagka hindi ka naka-attend ng ganun. Which is para naman din sa mga workers. At ganun din po yung pag-pray natin tuwing umaga, para sa atin talaga daw po yun. Na kung saan, ito yung pinakang charger natin, energizer natin, na bago tayo mag-umpisa ng ating gawain sa maghapon, ay atin munang anyayahan ang Holy Spirit, ang ating Panginoong Hesus na siyang gumabay sa atin sa maghapon nating gawain. At mapapansin natin na dadaan yung maghapon na parang hindi tayo napagod at katawang natin ang ating Panginoong Hesus. Sa 1 Peter 5:7, sabi po dito, cast your anxiety on Him because He cares for you. Binabanggit po dito na talaga nga pong kay Jesus may kapahingahan tayo sapagkat mahal tayo ng Diyos. Lahat ng bagay na gustuhin natin ay gusto niyang ating makamit, maranasan. Philippians 4 verse 6-7, don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known to God. So, bakit tayo matatakot? Bakit tayo manlulupay-pay? Samantalang mayroon tayong Diyos na pwede nating kausapin, parang isang kapatid lang, parang yung palabas dati sa channel to, yung pinakausap ng bata ang ating Panginoon, na ang tawag pa nga niya si Bro, si Onisto. Bigla kong na-miss yung palabas na yun at yung channel to. Praise the Lord, at nakabalik na rin sila sa ere sa pamamagitan ng ating Zoe TV ni Brother Eddie. At marami mang nagko-comment, particular yung mga ayaw sa ABS.
baka daw magamit yung Sowi TV sa kalaswaan. Kagaya ng mga ano nila Vice Ganda, mga palabas. Pero on the other side, kung ating titingnan sa interview ni Brother Eddie, sabi niya, we don't look at the negative side. Laging nasa positive side tayo, no, which is advantage. Yung positive side, advantage para mas marami, mas malawak yung marating ng Sowi TV, makapag-evangelize. Kasi ang ABS, under new management daw po, batid po naman natin na andyan na yung kumpleto nilang equipment, yung commercial, ay kung ipasok yun sa Sowi TV, di mas lalong lalaganap, worldwide na yung pati yung connection, magiging mas malinaw. At yung mga programa ng Diyos at Bayan, particularly Jesus the Healer, lahat ng programa sa Sowi TV ay maipapalabas na ng mas malinaw, mas maayos at mas malawak, mas marami ng mararating. At ipag-pray lang po natin na magtuloy-tuloy at magtagumpay. Ito ay isang magandang paraan upang maraming marating, maraming ma-evangelize at maraming makakilala sa ating Panginoong Diyos. Now, yun lang po naman talaga ang tanging motibo kung bakit pumayag si Brother Eddie na makipag-merge yung ABS sa Sowi TV. Doon lang po natin tingnan, huwag na natin tingnan yung sinasabi ng iba. Wala naman silang pakialam sa atin, so dapat hindi rin natin sila pakialaman, di po ba? Ang ating pakialaman ay yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus na sa halip na magsabi sila ng negative, ipag-pray natin na sa pamamagitan ng Sowi TV, ng A2C channel, ay yung kanilang clamor, yung kanilang reklamo ay ma-convert sa positive at sila din ay ma-born again, tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas. Napakaganda po pag yun ang nangyari. Lahat po tayo dito sa Pilipinas. Sigurado ako sa susunod na generation. Kasi yung sinasabi nilang rapture, ang time ng ating Panginoon, yung 10 taon sa atin, maybe 100 years, maybe 1 month, 1 day, 1 hour. Hindi natin batid kung ano yung oras, yung panahon ng ating Panginoong Diyos. Siya lang po talaga ang nakakaalam. Kaya lagi po tayong maging on guard, kagaya nga po ng madalas pa alala sa atin ng ating Bishop Brother Ed. Para mabuo ko po yung focus, ay nasa number 4 na po ako, which is you. At dito po ay aking binuo po yung you. Allow me to use the word use. Allowing God to use our lives for His glory. Romans 8 verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. So ano po yung purpose natin sa buhay? Isa lamang po. Doon nga po sa tinatanong ni Pastor G sa Street from the World noong nakaraang araw. Hindi lang po pala isa, kundi 3. To glorify God. Kaya sabi niya yung co-host niya na si Magandang Sara doon sa Street from the World. Ano pa daw po, Pastor, yung pangalawa? Kung yung number 1 is to glorify God. Ay alam niyo ba kung ano po yung pangalawa? To glorify God. Ay ano po yung pangatlo? To glorify God. So wala ka talagang choice. Yun po yung ating purpose sa buhay natin, to glorify God. Pag may iba kang ginawa na hindi makakalugod sa Panginoon Diyos, ay sino kaya yung malulugod? Hindi po ba? Sinong malulugod kung hindi yung kalooban ng Diyos yung sinusunod? At aray ko, bigla ako napaaray. Kasi lahat naman po tayo hindi exempted sa ganang dumadaan din po tayo doon. Pero importante at the end of the day, marirealize natin, oops, teka nga. Hindi ito yung hindi ito yung will of God eh. Hindi ito yung to worship and to glorify God. Teka nga muna, masyado akong nahihilig sa video okay. Masyado akong nahihilig sa Facebook. Kung ano yung mga comment ng mga nakikisaw-saw na rin ako. Teka muna, sabi ko gano'n. Pause muna sandali. Hindi ito yung purpose. Hindi ito yung kalooban ng Diyos.
Tapos, hinihingi ko ng tawad bago ako matulog sa aking kalooban. Patawad po, Lord, kung ano yung nasabi ko, kung ano yung naipost ko. At the same time, kung sino yung katchat ko doon sa comment na madalas pong mangyayari sa akin yun eh. Hindi po kasi ako makatiis minsan na lalong-lalo na pagka medyo negative yung sinasabi. Hindi po talaga ako makatiis na hindi mag-comment, pero banda ko rin nare-realize ko, teka muna, iba yata yung nasabi ko. Parang may nasaktan ako. Eh mga kaibigan ko naman yun, yung mga, hindi naman ako basta-basta nagko-comment kung hindi ko kilala. Kadalasan po mga kaibigan ko, kaklase. Yun nga lang po, magkaiba kami ng pananaw sa isang issue. Pero bago matapos po yung araw, pina-private message ko po siya. At the same time, screenshot ko yung conversation namin. Sabi ko, pare, pasensya ka na. Medyo mainit yung debate natin kanina, yung discussion. Tapos natutuwa naman sila sa akin sapagkat okay lang yun. Yung iba nga dyan, may kasama pang mura dito pagka nagko-comment. Buti nga ikaw, may pusong mapagkumbaba. Samantalang ikaw na nga yung ikaw na nga yung nagpapaliwanag. Tapos ikaw pa yung hihinga ng paliwanag. Parang sa kasi, lalo pag politika ang issue, parang hindi naman po natin pwedeng paniwalain yung isang tao, kahit kaibigan mo yun, kung magkaiba kayo ng paniniwala. Na ibig sabihin, tama yung paniniwala niya sa tingin niya, mahirap pong i-convince na papaniwalain mo siya sa gusto mong paniniwala. So, respeto na lang. Ayon nga po kay Bentol po, si Idol Rafi, sabi nga po nila, madalas kong marinig sa programa nila, respect begets respect, love begets love. Yun lang po ang pairali natin. Wala pong away sa mundo kung may pag-ibig, sapagkat una po tayong inibig ng ating Ama sa John 3:16. Binigay po niya ang ating Panginoong Hesus sa ikakatubos ng ating kasalanan at kung sino mang maniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Tayo po yung magpagamit lamang at magpatuloy sa kanyang pinagagawa sa atin now is to disciple, to evangelize, and gain more souls sa kanyang muling pagbabalik. Sa Romans 8 verse 28, and we know that for those who love God, nabanggit ko na nga pala kanina to. Jeremiah 29:11, lahat po ng bagay, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but plans to give you hope and a future. Ito po yung pangako sa atin ng Diyos na hindi natin ikakapahamak, sa halip magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan, may pag-asa, at higit sa lahat, matiwasay na buhay, maligayang buhay. Galatians 2 verse 26, I have been crucified, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. At dito na po ako magwawakas. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself to me. Galatians 2 verse 20 pala. Mali lang po yung sulat. Dito po ay tunay nga pong namatay ang ating Panginoon Diyos upang tayo ay mabago. At sa ating pagbabago, hindi na po tayo yung old creation. Tayo daw po ay yung the new one has gone. The old one has gone, a new one is begun. Ayon nga po doon sa isang salin sa 2 Corinthians ba yan, Pastora? 2 Corinthians 5:17, sabi ni Pastora Mali. Bro, Eli, tama po ba? Amen po. Thank you po. At sa Romans 12 verse 2,
At may isa pa nga po lang word na munti ko nang makaligtaan yung isang word, yung isang letter sa focus, which is letter S. Brother, excuse me. Yes Yung po. mga binanggit mong verse para sa letter S na yan. Yung Galatians, 2 Corinthians. Yes po. Po. Ano po Sa letter S na rin at pwede rin po sa Yost. Hindi ko lang po masyado napansin kasi may isa pa palang page dito sa ginawa kong draft. At itutuloy ko na lang po. Sa last word nga po at sa last letter doon sa focus na aking binabanggit sa acronym, ito po ay ang word na surrender. Dito po talaga yung total surrender na ating matatawag. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Sa James 4 verse 1, Brad Elliot. Sa Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world. Brother, James, ano? James 4 verse 1. 4:7 ata yan, brother. Ay, 7. ang corrected daw po. Opo. 4:7. Nagkakamali lang po ako ng basa sa sulat ko. Sulat doktor po. Salamat po sa correction, Bro Eli. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will free from you. James 4 verse 7. Santiago. Ako yung nagtataka, Bro Eli. Baka alam mo bakit po itong si James, sa English ay James, pagdating sa Tagalog ay Santiago. Wala akong mahanap na katugunan na sinesearch ko na po sa mga Bible scholar. Kaya sa mga teaching sa pagdating po ng Tagalog translation, siguro yung nag-translate lang ng Tagalog na Biblia, doon po ang tanungin natin, sino kaya yun? Ako yung nagtataka, James, pwede namang Jaime. Dapat bro Jaime, no? James no? Kaya nga Jaime po dapat. Pwede nga Jaime, di ba? James, Jaime, James. Bakit po naging Santiago? Siguro may generic name kumbaga dati. May screen name, di po ba? Uso na rin kaya noon yung screen name. Yung alias. At sabi nga po ni Sister Mali dito. Oh bro, uso na din. Uso na, di ba? Ano Si ba? Saul, di ba? Pablo yun eh. Oo nga po. Oo. Kaya nga po parang diba? uso din yata dati yung screen name. Yung una mong katauhan, binago ni Kristo. Si Jacob, di ba? Ganun din eh. Si Israel, di ba tawag sa kanya? Si Matthew Levy. Magandang topic yan, Bro Eli, sa susunod. Yung para matuto naman tayo ng... Si Matthew Levy. Yun, oo. Hindi nga lang pala si Si James. Marcos, ang talaga pangalan ni Mark? Jan. Yan. Nung hindi pa siya, alagad. Hindi pa sila. Nung mga unang buhay nila. Parang. Siguro nga po doon ang uumpisa yun, no? At bigla ko naalala, paring Danny, brother nung, yung dati nating pianista sa Grace Park, si James Soriano yun naman yata apelyido nun. Si Sheila Santiago. Sorya. Asawa ni Sheila yun. Oo, sabi kasi ni Sister Mali, James Santiago daw. Ang pagkaalala ko, si Sheila ang Santiago, di po ba? Si Sheila, kapatid ni Pastor Donato, di po ba? Ang asawa na si James. Si James, ang apelyido niya, Soriano. James Soriano. Buti na lang hindi naging Eli Soriano. At buti na lang hindi naging Soriano apelyido mo. Baka naman ang surname mo, ang middle name mo, Bro, Eli Soriano. Eli Soriano de Guzman. Si. Ano yung si? Cruz? Pa-private message ko na lang sa'yo. Siguro hindi kagandahan yung si mo, Ay, kung nasabihin ko dito, baka iba maging dating eh. Pero sige ba sabihin ko? Gusto ko sabihin ko? Secret na lang sa ating dalawa na lang. Natatawa si Paring Dani. Si Paring Dani, sabihin mo na, bro. Bro Eli, sabihin mo. Sabihin ko, pero walang matatawa. Sabihin mo na. Tayo lang, 5 lang tayo eh. Walang matatawa. Walang matatawa sa inyo. Wala. Natawa na ako para mamaya hindi na ako matawa. Hindi ko makamundo at totoong apelido ko kasi ang mother ko galing Mindanao. So, ang pangalan niya, yung si Kaburatan. Ano yon? Kaburatan. Ano bro, hindi ko narinig eh.
Teka, magmamic ako. Hindi ko narinig, bro. Magmamic ako, ha? Ilang speaker mo, bro? Mag-headset ka. Magmamic ako. Para marinig nyo. Hindi ko narinig eh. Pag Bisaya naman, bro, hindi yun maintindihan. Mga Tagalog lang nakakaintindi nun. Narinig nyo na ako, bro? Opo, malinaw po. Marina. Ewan ko, brother, nung kung naririnig ka. Tawa naman ako ron. Kaburatan. Wag na nga lang, bro, Eli. Ano daw? Gusto mo na lang. Hindi ko marinig. Ayaw. Gusto mo naman. Word fly. Ano apelido? Nagising tayo lahat ulit ngayon. Nagising. I-spellingin ko na lang. Tawag na tuloy si Marlon. Ano? I-spellingin ko na. Hindi ko narinig, bro, Eli. Brother Nong, pakinggan mo. I-spellingin ko. C, A, A, B, B, ano yan, boy, ha? U, U, R, R, A, A, T, T, A, A, N. N. Kaburatan. Ano yung word, Marlon? Tanong mo nga kay Lilibet kung narinig niya. Yan, kaya ayoko na sana Di ba sabihin. si Lilibet? Well, Maganda naman, bro, ah. Oh, Willard. Ito, maganda. Mayaman daw, sabi na nanay ko, mayaman daw. Kaburatan. Oh. Kaburatan ba? Kaburatan? Paring Willard. Tama ba? Yes, bro. Gawin kaya natin lagyan mo ng meaning yung apelyido na yung yung Brother Eli na sa susunod. Para sa focus ba? Oo, sa susunod na topic, bro, Eli, yung mga pangalan ng mga biblical characters. Sige, okay. Pag-aralan natin. Pwede ba papalitan din yung apelyido? Hindi na. Kaya lang magastos yun. Hindi na ngayon, di ba? Hindi, gawin mo. Kuha ka pa ng abogado. Gagawin natin Christian name mo lang para hindi na masyadong mabalita. Oo. Kita mo, pag tayo lang, marami tayong napapag-usapan. Ito hindi natin pwedeng pag-usapan sa kabilang grupo na marami tayo. So, tatapusin ko muna mga bro, itong konti na lang. Kiting ko lang, oh. Ano apelido mo, bro? Sa nanay, Kaburatan. Tama ka. Tama ba? Ulit mo pa. Mag-headset ka, bro. Tama, kala ko mali eh. Perfect, bro. Maganda naman, ah. Maganda nga, di ba? Maganda. Nasa Hindi, nakarinig. yung boss ko nga, apelido, Bulaklak eh. Maganda yun. Kaso nga, yung Bulaklak ng boss ko, si DK. Bulaklak. Bulaklak. Yan, be. Oh, okay naman yun, apelido, ah. Okay naman eh. Huwag mo lang bibigyan ng masamang kahulugan. Kasi pag mga hindi Christian, hindi nila maintindihan. Oo. Yeah. Pero sa atin, okay lang yun. Sa atin na okay lang naman yung lahat naman tayo. Saka wala akong magagawa. Yun, apelido na nanay ko eh. Buti nga, sa'yo napunta, bro, Eli. Paano kung sa mga kababaihan, may kapatid ka bang babae? Meron. Yun ang nakakahiya, di ba? Pagka nasa school ka. Ano ang apelido mo? Saka buti na lang, bro, naging apelido ng nanay ko. Kung naging apelido ko yon sa tatay ko, ay masyadong exposure. Yun ang surname mo. Buti maganda yung surname mo, Di Guzman. Ay, medyo at least ordinaryo yun. Middle name. Okay na, bro. Pwede na natin ituloy. Sige. Malapit na rin naman po ako mag-conclude. Tatapusin ko lang itong mga naisulat kong verse at sayang naman. Romans chapter 12 verse 2, gaya nga po ng ating napapag-usapan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Wala nga pong masama doon sa apelyido ni Bro Eli, di ba? Sabi nga po dito, do not be conformed to this world. Apelyido lang yan eh. Pagdating naman natin sa Diyos, sa harapan ng Diyos, wala naman tayong apelyido. Hindi na tayo tatanungin, anong apelyido mo? Ang bantot ng mga binigay na apelyido ng nanay mo sa'yo. Wala pong ganun doon sa langit, di po ba? Amen. Ako tayo doon ay glorified body na. Amen. Wala na mga apelyido doon. Wala na mga pistigyo doon. Ako nga po nung nag-aaral ako, pistigyo doon. Ay, sa Bisaya, ang tigas na nga mga di ba? Pistigyo. Yung pistigyo, naging pistigyo.
Itong si ano, naalala ko bigla itong si Bliss nung nag-uumpisa pa lang ng klase, kinder yata nun. Ayaw niyang isulat yung apelyedong Pistejo. Gusto niya yung apelyedo ni mama niya. Pwede po bang Ferrer na lang gamitin? Para walang bata. So, sabi nga po dito sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. O sa nasa isip nga lang po naman natin yun eh. Kung hindi naman natin bibigyan ng masamang kahulugan, bali wala. Di po ba? That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sa Mark 14 verse 35 hanggang 36, ano nga ba itong nasulat ko? Kamadali ko kanina. And going a little farther, they fell on the ground. Ito po yung panahon na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsisik na ng kalooban ng Lord, yung agony niya. And he go further that if it were possible, the hour may pass from him. And he said, Abba Father, ito po yung binabanggit natin kanina doon sa Don Was Broeli, di po ba? Abba Father, ano nga ba yung sa yung sa Hebrews ba yun, Bro Eli? Eloi, Eloi? Sa Mark kanina? Opo. Abba Father. Ay, ito po ay sa ano ko nabasa. Mark 15? Opo. Mark 14 verse 35 to 36. And they said, Abba Father, all things are possible for you. Dito po ay hinihiling ng ating Panginoong Hesukristo na kung maaari daw po ay alisin niya yung burden na nararamdaman niya. Pero nabanggit po niya na let your will be done at hindi po yung kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po ay dito natin makikita yung total surrender ng kalooban ng ating Panginoong Hesus sa Ama na nagsugo sa Kanya. Eh kung hindi po kaya tinupad ni Kristo yung gano'n, pwede naman siyang tumanggi, di po ba? Sa panahon natin ngayon. Kasi hindi niya ginamit yung pagka-Diyos niya nung bumaba siya dito sa lupa. Naranasan niya talaga yung buhay ng isang tao. Siya po ay bumaba dito bilang tao para sa ating katubusan. At dito nga po doon sa huling kahilingan niya sa ating Ama, Abba Father, kung maaari po Ama, ilayo mo po sa akin ang saro na ito, ngunit hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. At nangyari nga po na naparusahan ang ating Panginoong Diyos, ginawan ng kasalanan para sa ating mga kasalanan. At kung ating maalala yung pelikula na The Passion of the Christ, doon po pinapakita kung gaano hirap, gaano sakit at dusa yung dinanas ng ating Panginoon. Mas mabuti pa yata yung firing squad, di ba Bro Eli? Yung life sentence na firing squad o kaya yung electric chair, biglaan. Pero yung dinanas ng ating Panginoong Hesukristo, kung ating iisipin, nakakaawa siya. Nang dahil lang sa kasalanan mo at kasalanan ko, dinanas niya yon para sa ating katubusan. At without the shedding of the blood, wala nga pong salvation. Without the cross, wala po tayong salvation. At marapat lang po na ating i-share ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mahal na mahal po tayo ng ating Amang nasa langit. At yun po ang ating i-share sa ating kapwa. John 15 verse 1 to 7. I am the vine, and my Father is the vine dresser. Every branch that does not bear fruits, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruits. Dito po sinasabi ng ating Amang nasa langit na siya po yung puno, tayo po yung mga sanga. Dapat daw po tayo ay mamunga. At
Pag hindi po tayo namumunga ng ayon sa kanyang kalooban, marapat lamang po tayong putulin at gawing panggatong. At kung tayo naman ay hitik sa bunga, mararanasan natin yung persecution, tayo ay binabato, pinupulaan, yung inggit naroon. Pero ano pong sabi ng ating Panginoon Diyos? And everything, every branch that bears fruit, prunes. Ano po yung prunes sa Tagalog, Bro Eli? Parang ano, yung tinatagpas para mag-ano ulit? Kumbaga parang minamarkot, ganun po ba? Nakaupo yung mic nyo, Bro Eli. Tama yung bro. Parang kinakapon, di po ba? Kinakapon. Para magkaroon ulit ng bagong... Kasi yung puno, pagka pinutulan mo ng sanga, kagaya sa malunggay, pag pinutulan mo siya ng sanga, mapapansin mo may tutubo na panibagong sanga. Amen, tama po. May mga puno pong ganun, di po ba? Na kung saan yung puno na yon ay magkakaroon ulit ng panibagong bunga. At pwede mo nga ilipat sa ibang lupa yung grafting at sa marketing na tinatawag nila. Amen, tama. Kung ay namumunga na, kunin mo yung isang sanga, ilipat mo sa lupa, at kung nabubuhay na to, pag namumulaklak na nagbubunga yung puno na pinanggalingan ng sanga, magtataka ka bakit mababa pa yung sanga na itinanim mo, nagbubunga na rin kasabay nung puno na pinanggalingan niya. Dito po ay napakaganda yung turo ng Panginoon, ng ating Diyos, na kapag hindi ka raw namumunga, ay anong pakinabang mo sa lupa? Hindi, putulin na lang at ipanggatong. At dito po ay ating maalala na hindi lamang po tayo yung sanga. Tayo din po we are the salt of the earth, di po ba, Bro Eli? We are the salt of the earth. Tayo daw po yung nagbibigay ng lasa, kumbaga sa isang menu, sa isang putahe. Pag walang asin, walang lasa. Marami po sa atin ang umiiwas din sa maalat. Kaya lahat po ng bagay ay may kanya-kanyang kanya-kanyang formula, kanya-kanyang timpla, kumbaga. At at the end of the day, nasa may katawan na rin po yung choice. Lahat po tayo binigyan ng isang choice na kung saan ay para sa kabutihan ang ating isipin lamang. At ang choice na yon ay to evangelize, to share God, to share the love of God, the love of the Father, to Jesus Christ. At tayo po ay nag-umpisa sa isang panalangin. Hayaan pong bago ako magtapos ay pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos sa isang panalangin. Panginoong naming Ama sa Langit, marami po salamat sa kapahayagang aming natutunan, sa mga paalalang aming laman sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat isa at ito'y aming magamit sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ma-share namin yung kalooban, Ama. Ma-share namin ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig mo, Panginoong Hesus, sa bawat isa, at kami makapagpalagana, gather ng mga bagong hindi pa nakakakilala sa iyo in spirit and in truth. Dalangin po namin na ang bawat isa ay magsisi at magpakumbaba, magbalik loob sa iyo, Panginoon, tanggapin ka bilang aming Panginoong Kristo. At sa darating na nalalapit mong pagbabalik, madatnan mo kaming nagpupuri sama-sama, kami-pamilya, wala pong maiiwan, patuloy na nagsasama, naglilingkod sa iyong kaharian, sa iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming paghiwa-hiwalay sa gabi ito at sa mga susunod naming mga gatherings na katulad nito. Ito po ang aming maparangalan, ito po ang aming mapasalamatan, at ang maluwalhati. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Salamat, mga bro. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Lino. Napakaganda po ng kanyang share ngayon. Tunay nga po, keyword para po tayo patuloy na makatagumpay sa ating buhay. Sa ating bilang mananampalataya po. So, i-recap ko lang po yung sinabi niya yung word na focus. So, i-detail ko lang po yung kada abbreviation ito. F is for faith po. Sabi nga ni Brother Widad,
Ang pananampalataya ito ay pagtitiwala ang mga bagay na hindi natin mga nakikita at mga inaasahan natin mangyayari. Tapos ayun po, ang ating pananampalataya nga po, makukuha po ito. Isa po sa pinaka-source nito, yung patuloy po tayo magbasa ng salita ng Diyos. Tapos po, yung letter O, obey. To keep or follow raw, sabi. Keep or follow. Sino po ba ang dapat natin sundayin? Ang ating pong Panginoon. Di po ba? Sabi nga po, kapag daw tayo nakarinig tayo ng salita, ipamuhay natin to. Pagkos kung hindi natin ipamuhay ito, dinadaya lang po natin ang sarili. Dagdagan ko lang po yung mga share sa verses na sinabi ni Brother Willard. Baggating ko rin po yung sinabi niya sa ng Panginoon sa John 8:31-32 po, di ba? Sabi niya ganito sa mga Hudyo. Sa mga Hudyong naniniwala sa akin, kanya sabi niya ganito, kung kayo naniniwala sa akin, susundin niyo ang mga utos ko. At ang mga utos na ito po, dito sa mga utos ko, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, hindi ito po yung obedience talaga, hindi ba? Ito yung pagsunod. Maganda rin po yung sinabi niya kay James sa 1 Samuel 15:22. Kasi po dito, inutusan ni Yahweh si Saul na yung yung susugurin nila na bayan, I think Amalek sa tayo. Papatayin nila lahat ng tao. At yung mga hayop na alaga, papatayin nila, wala silang ititira. Pero ang ginawa ni Saul, hindi niya sinunod ng Diyos. Ang ginawa niya, kinuha niya yung magaganda, yung mga malalakas na hayop, at daw, sabi niya kay Samuel, i-offer niya sa Diyos. Pero ano sabi ng Panginoon? Mas mabuti yung sumusunod ka kaysa yung paghahandog mo. Yun po ang mas mahalaga. So, obedience is better than sacrifice or offering. Tapos po yung pangatlo, yung word na cash. Di po ba, yung cash, yung pagkaloob natin, ibigay natin sa Panginoon lahat. Sabi nga po sa 1 Peter 5:7, di ba? Ipagkatiwala natin sa Kanya lahat ng ating nandiyan, alalahanin sa buhay ito pagkatay nagmamalasakit sa atin. Then tapos po yung letter U, use. Following God to use us for His glory. Patuloy lang po tayo magpagamit sa Diyos. Di po ba? Para po sa Kanya ikaluluwalhati. Tapos po yung letter S, surrender. Surrender our life fully to the Lord. So napakaganda po yung word na to. Patuloy po natin ito ilagay sa puso natin. Amen po ba? Ngayon po, bago po tayo manalangin, awit muna tayo ng bago tayo manalangin ng closing prayer, awit muna tayo ng isa pang awitin para sa Panginoon. Pagkatapos po yung closing prayer natin, si Brother Dan, pangunahan mo po kami uli. Thank you po. Sige po, Brother Willard, uling awitin po. Ako yung baya, ako yung... Alam mo, Brother Willard, si Pastor Joey Crisostomo, ganyan. Siya singer, siya ang pastor, lahat na, una. Totoo yan, bro. Kaya pinagpala naman. Talaga yung mga, yung mga revelation niya. Pinagpala naman yung kanya, diba? Who knows, brother, baka susunod, ikaw na pastor namin. Wait lang po at ako yung naghahanap pa ng pwede nating kantahin sa gabing to. Ang kapal na po ng ko, bro Eli, isang na to, compilation. Sa dinami-dami nito, hindi ko na maalala yung mga pamagat ng iba, not unless na kakantahinan. Pero maganda yun, para may dictionary na. Sige po. Siguro pwede mong isi-explain to, Bro Eli, yung kay buti-buti mo, Panginoon. May ka na ba dyan, kopya? Sige po, patuloy tayong magpuri at silyuhan natin ang isang awitin ang ating Panginoon. Sa sharing natin sa gabing ito. Tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa buhay laging tapat na nagmamahal sa bawat isa. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat
araw. Kahit laging pat kung magmahal, iyong tawa ay magpawalang hanggan. San pa po? Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal, iyong gawa'y magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago, mabuti ang na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos. Inika'y luluwang ating Di ka nagbabago, tayo kailangan pa man buhay ko. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Amen. Praise the Lord. Closing prayer po, Bro Ili. Hello. Malakas ba, bro? Yes, bro. Loud and clear, bro. Okay. Kaya tayo pa yung mangin. Praise. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoong Jesus, salamat po sa inyong kadakilan. Salamat po sa pag-ibig. Pag-ibig mong walang hanggan, O Diyos. Pag-ibig mong hindi nagmamaliw kailan pa man. By the power of the Holy Spirit, salamat po sa pagbibigay mo ng gabay at patnubay sa amin, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob at ipagkakaloob mo pa. At bagaman hindi po kami karapat-dapat, ay patuloy mo kaming kinakalinga at pinupuna ng aming pagkukulang. Kaya po sa gabing ito, ay tanggapin po ninyo ang aming mga buhay ay maging mabagong sa samyong handog sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. At marami pong salamat sa patuloy na pagtugon ng aming mga panalangin, Panginoon, at sa pagbibigay ng ibayo pang kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa mga natutunan namin ngayong gabi na ito po ay tumimo sa aming mga puso at nagpataas pa ng aming pananampalataya, Panginoon. At O Diyos,
Patuloy po kaming salamat po, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang taong ginamit nyo sa naghayag ng iyong salita ngayong gabi sa buhay po ni Brother Willard. More blessings and more wisdom po paranas mo at maranasan niya, Panginoon, na tampo ng kanyang pamilya. Oh Lord, thank you po, Lord, sa lahat ng mga wisdom na binibigay mo sa kanya. Ganon din po, Diyos, sa nagpahayag, nagpa-facilitate, O God, si Brother Eli De Guzman. Iba yung kalakasan po ang maranasan niya. At pagpalain mo po, Panginoon, ang kanyang buhay. Pagpalain mo po ang kanyang gawa ng kanyang mga kamay. At Panginoon, anuman po ang kanyang kahilingan, ay patuloy po ninyong katagpuin, maging sa kanyang pamilya, O God, ay patuloy ninyong pagpalain, Panginoon. Ganon din po sa lahat ng mga naisin niya sa buhay, ay patuloy niyo pong katagpuin. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maging sa mga brothers in Christ, O God, ay na nag-participate ngayong gabi, Panginoon. Let your blessings be upon us at patuloy po kaming lumago at magkapalagayang loob sa isa't isa. Alisin mo po, Panginoon, sa amin ang isipang mapagmataas. Bagkus ay, Panginoon, ay pagbuklorin mo po kami bilang magkapatid sa isa't isa, magkapatid sa iglesia, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor, sa Maypaw, Bagong Sibol Church, si Pastor Neo Alido, maging sa buhay ng mga leaders and workers, Panginoon, maging sa mga members of God, bawat isa patuloy na gamitin mo po ang sa iyong ubasan, Panginoon. At oh Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Ganun din po sa buhay ng aming spiritual leader and founder, Brother Eddie Villanueva, at and his family. At patuloy mo pong ranasan, patuloy pong iparanas ang iyong kagandang loob at ang iyong pagpapala, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At maging sa ganaping 42nd anniversary ng Jesus is Lord sa darating na October 25, 2020, Panginoon, ay sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang katagumpayan ng pagtitipong iyon at sa mga gawain ngayon, Panginoon, maging sa mga FB Live, sa YouTube at Analog TV, sa Channel 33, Panginoon, ay maging maganda po ang iyong signal. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga kabutihan na pinararanas mo sa amin. Salamat, Panginoon, at patuloy ka po namin maitaas at maparangalan sa aming mga buhay. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabing Amen and Amen. Amen. Roelen, naka-mute ka po. Okay na, natutuloy na. Sige po, buksan na natin yung mga camera natin. Brother Ron, konting focus pa para kita-kita ka. Sige po, bilang ako ng 3, smile po tayo. 1, 2, 3, smile. Okay po. Brother Willard, para dadalang kita ng i-record ito. Sige po, thank you, bro. Sige brother, thank you po. See you next Thursday. Bye-bye po. Bye po. God bless. God bless. God bless.